Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Sa atin, para sa atin ng umaga ay dapat nating ikinagagalak sapagkat ang bawat araw ng ating buhay ay nasa kaisipan ng Diyos. Bago pa tayo nilalang, bago pa magpasimula ang umaga o noong pagpasimula, tayo ay ang bawat isa sa atin ay nasa kaisipan na ng Diyos. The eyes of the Lord are with us. Amen. Ang kanyang mga mata ay nasa sa atin. Ay po inaanyan ang lahat na buksan niyo yung mga Bibles, Isaiah chapter 42. Isaiah. Isaiah 42. May I have the light, please? Thank you. Babasahin po sa English, sa Tagalog. Isaiah 42 verse 1. Ito pong sinasabi sa Tagalog. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Sa English po itong sinasabi, behold my servant, whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. Okay, behold my servant, whom I uphold, okay, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. Lalo-lalo na po sa aking mga estudyante sa discipleship, ay ito po ay aking binigay na assignment sa kanila. So, kayo ay mag-take chance na magsulat. Ito po mga talata na ating binasa. Kasi kanya sinasabi, ito ang lingkod ko na aking itataas. Ang servant ng Panginoon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang sumunod sa kanya hanggang kamatayan. Kahit kaharap niya ang pinakamahirap na sakripisyo na kanyang gagawin para sa atin, ay kanyang ginawa. Ang tinutukoy niya ito ay sinasabi niya sa Isaiah, behold my servant, na kanyang tinutukoy na ay ang ating Panginoong Jesucristo ay 500 years before na dumating si Jesus, ay kanyang sinasabi na, kanyang ipinakikilala na ang kanyang lingkod. At sa atin ngayon na tinawag, kaya ibig sabihin ng church o ecclesia sa Greek, ay sinasabing called out, o ang ibig sabihin ng church is called out, mga taong tinawag papalabas. Okay, ito ay sa pagtuturo ng kahulugan ng iglesia ay ating makikita ang istorya patungkol kay Abraham na tinawag ng Diyos papalabas. Okay? And then sa istorya ng mga Hudyo na sila ay naging alipin may git na 400 taon sa Egypt. Sila ay tinawag na papalabas. Okay? They were called out. So ang iglesia ay called out. Ang miyembro ng katawan ni Kristo ay tinawag papalabas sa kasalanan. Okay? Sa lumang pagkatao. Tinawag tayo ng Diyos na tayo lumabas sa luma nating buhay at sa lumang sanlibutan na ito na napupuno ng kadiliman. Kaya sinasabi niya, called out. Yung bang kumisa na nakikita ang iyong sarili na ako ba'y tinawag ng Diyos? Lalo-lalo na pagka ikaw ay natapilok sa iyong spiritual life, ikaw ay nadapa, tapos naglalagay ka ng malaking question mark sa iyong kaisipan na ako ba'y tinawag ng Diyos? O pagka narinig niyo yung salitang elect, ay medyo natatakot. Ako ba ay elect ng Diyos? Ako ba ay pinili ng Diyos? Na sa gana ako'y ganito, ako ba ay pinili ng Diyos? Ito sa ating panahon, ito ay mahirap na isipin sapagkat ang nangingibabaw na kaisipan ngayon ay ang tao. Sa kanyang mahina, sa kanyang marahil sirang, okay? Relasyon sa Diyos ay kanyang pinipilit na gawing tama.
At doon na lamang, doon sa kanyang pagkatama, doon na lang siya. Okay? At siya ay aasa doon sa salvation na binigay ng Panginoon. Doon na lang siya. Ibig sabihin na parang tumanggap siya ng isang bilao. Yun na lang. Tapos na yung kanyang salvation. Tapos na yung lahat sa kanyang buhay. Pero hindi ganoon ang ibig sabihin ng tinawag ng Panginoon at na sinasabi niyang, "Behold my servant, my elect." Ang nakiisa sa ating Panginoong Kristo ay bahagi ng kanyang katawan, ng katawan ng Mesiyas. He is a part, okay? Siya ay bahagi. Tayo ngayon ay inilalagay ng Diyos, ay kinakabit niya sa kanyang alipin na kanyang sinasabi, na kanyang servant. So tayo ngayon ay nilalabas, so patuloy na ililigtas para sa inyo na marami ngayon na narinig. Yung salvation, hindi ito minsanan. Okay? Hindi ito minsanan na ibinigay sa inyo o binigay sa ating lahat. Ito ay nagpasimula. Yun po ay mahalagang salita. Yun, ang kaligtasan ay nagpasimula sa atin nung naging bahagi, okay? Nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. At ang purpose na kanyang paglagay sa atin ng kanyang bugtong na anak ay para kanyang likhain, okay? Is to create the life, okay? Para kanyang likhain yung buhay, okay? Na magpapasimula na kanyang kalatan, okay? Na kanyang palitan yung lumang pagkatao na sa atin at kanyang palitan ito ng bagong nilalang. Naunahin po kayo yung salvation. Yung salvation at yung purpose kung bakit tinanggap natin si Jesus sa ating pasimula, sa ating puso. Yun ay pasimula pa lamang. That was just the beginning. Okay, yun ay nagpasimula sa atin. At hindi pa tapos ang Diyos. At ang Panginoon ngayon ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. The called out, o yung church ay kanyang bansa, o sila ay kanya. Kanyang sinasabi sa Bible, yung chosen Israel, ang pinili ng Diyos ng Israel, ay kanyang sinasabing akin. Okay? We are His people, tayo ay kanya. At ang mga anak ng Diyos, ay alam niya kung nasaan sila. Okay? Alam ng Diyos kung sino yung kanya anak. Alam ng Diyos kung sino yung kanyang lingkod. Alam niya yung sa kanya. Okay? Yan ay ating makikita sa isang verse sa bagong tipan, sa Acts chapter 18 verse 10. Will you please open your Bibles in Acts 18:10? Okay, sinasabing ganoon, "For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city." Ito ay pangungusap ng Panginoon sa kanyang lingkod, kay Pablo, na sila ay, sa kanila ay ang kanyang mga apostol na dumadaan ng persecution. At sa isang lugar na sila ay persecuted, ay kanyang sinabi na, "They will not hurt you, because I have many people." Sinasabi, for I have much people in this city. So doon sa lugar na yun, it was in Corinth, I guess. If I'm right, it was in Corinth na kanyang sinabi, "For I have much people in this city." Alam ng Diyos sa isang lugar kung ilan yung sa Kanya. Alam ng Diyos sa isang iglesia kung ilan yung sa Kanya. Alam niya yung sa Kanya. Alam niya yung Kanyang pag-aari. So right now, the Lord's eyes are upon us this morning. Ito ay laging naglalaro sa aking kaisipan. Ito ang lagi kong meditation sa makanakaraan na panahon. Na ang kamay ng Diyos, ang mata ng Diyos ay nasa sa aking buhay. And it is the same with you. The eyes of the Lord are with you. Ang mata ng Diyos ay nasa sa iyo. At ang kanyang kamay ay nasa sa iyo. At sinasabi, He knows you because you are His. Ikaw ay sa Kanya. Ikaw ay Kanyang pag-aari. At nakaturo ang kanyang kamay sa iyo. I would like you to understand this, sapagkat ito ang mahirap na unawain ng maraming mga tao. Ako ba'y pinili ng Diyos? Ako ba'y bahagi ng Mesiyas? Bagamat ako ay ganito. I would like to read a verse in the Bible to you na sinasabi niya, I think it was in Romans chapter 4 verse 17. God calleth those things which be not as though they were.
Tinatawag ng Diyos ang mga bagay sa kanyang kaharian ng isang bagay na tapos na, bagamat hindi pa sila tapos. Okay? Katulad marahil ng upuan. Ang Diyos sinatawag na ng chair, yung acacia tree. No, yung aking sinasabi, yung puno. Tinatawag na ng Diyos yung buhangin na bato, na simento marahil. He is calling us. At buksan nyo yung mga Bible sa Romans chapter 8, verse 30. Ito po yung isang mahalagang verse na ating mailagay sa ating mga puso at ipaunawa sa atin. Romans 8:30. Paki-underline niyo po Romans 8:30. Yes, sabi niya, moreover, whom He did predestinate, them He also called. Them He also, justified, and whom He justified, them He also glorified. Nakikita niyo ba yung sinasabi niya? Yung tense dito ay past tense. Okay? Itong mga nakaraan ito, yung sinasabi niyang, whom He did predestinate is past tense. Okay? Then He also called this past tense. Then He also justified this in the past tense. And whom He justified, then He also glorified. Sila rin ay kanyang pinarangalan o kanyang isanama sa kanyang kalulatian. Ang tense ng verse dito ay in the past tense. Kaya sinasabi niya, God called those things which be not as though they were. Tinatawag ng Diyos sa mga bagay na tapos na, pero marahil sa panahong ito, siya ay hindi pa tapos sa kanilang mga buhay. Can you grasp this? Ito ba'y naunawaan niyo? Marahil wala pa yung Israel, para sinasabi niya, I have chosen you before the foundation of the earth. Can you grasp that? Hindi bang naunawaan niyo sinasabi niya, bago pa niya nilalang, pinili na kita. Have you read that in the Bible? And do you believe that? Do you believe that God called you? At sinasabi niya, predestinate niya ang bawat isa sa atin, tinawag niya ang bawat isa sa atin, pinawalang sala niya ang bawat isa sa atin, at kaya sinasabi niya, and whom He justified, them He also glorified. Them He also glorified. Alam niyo ang Diyos, hindi po siya confused sa kanyang ginagawa sa iglesia. Hindi siya confused. At hindi siya lito, hindi siya naguguluhan sa nangyayari sa sanlibutan, hindi siya naguguluhan sa nangyayari sa iglesia. God is always in control. Alam niya ang bawat nangyayari sa ating buhay. Alam niya ang bawat ginagawa niya sa atin na kanyang pinapahintulutan ngayon sa ating buhay. Kung naunawaan niyo ito ngayong umaga, you can say to yourself, that all things work together for good. All things work together for good. Ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Kontrolado niya ang iglesia. Kontrolado niya ang bawat isa sa atin. Okay? At alam niya ang nangyayari. Ang mga nangyayari ngayon sa iglesia ay karamihan ng nangunguna dito ay ang kaisipan ng tao at ang kalooban ng tao. Pero hindi ito sinasabi ating tignan ang kamay ng Diyos kung nasaan ngayon. Okay? Ang kanyang kaisipan, ang kanyang kalooban ay mangyayari sa ayaw natin at sa gusto. It will happen. Kaya He knows exactly what He is doing with every person. Marahil ako'y malungkot ngayon, sinasabi nyo, ating pamilyari napon, pero nangyari sa mga nakaraang araw, parang ako'y down. Alam ng Panginoon yun. He knows it. Amen? Alam ng Diyos, if you are high this morning, alam niya yun. At lahat ng nangyayari, at lahat ng bakas ng ating katawan, ng ating mga daliri, alam niya. Okay. Kaya sinasabi ko ngayong umaga, it is not an accident that you are here.
Hindi aksidente na ikaw isang araw, 10 years ago, 14 years ago, tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay. It is not your will that you were saved. It was God's will. It was not you who drew to Him, but He was the one who drew you to Him. Siya ang naglapit sa iyo, sa Kanya. Everybody say Amen. Siya naglapit sa iyo. Ako'y busy sa aking buhay isang araw, sa aming mga vision noon ni Pastor Charlie. So one day, the Lord brought us to Him. Ang aming buhay noon ay iba. Ang aking buhay noon ay iba. At ganoon din tayong lahat. But we are here this morning because God called you. I'm here this morning because God called me. And He is in control this morning. Do you believe that? He is in control. At sinasabi niya, alam niyo, ang verse nating binasa, Behold my servant, this is a command. Ito ay kautusan ng Diyos. Sabi niya, masdan niyo. This is His command to all creation. Lahat ng puno, lahat ng may mata, lahat ng may buhay na kanyang nilalang. Niya sinasabi, Behold my servant. And to all demons, kanyang inuutosan ng lahat. At sinasabi niya, masdan niyo. Tignan niyo, behold my servant. At ito in the future, ito ay mangyayari pa lang. Hindi pa tayo kaakit-akit ngayon, but we will be. Amen? I will be, and all of us will be. At sinasabi niya, Behold my servant. Tignan niyo ang sumunod sa akin. Tignan niyo ang aking alipin. Tignan niyo ang nagbigay ng kanyang buhay sa akin ng kusa. At alam niyo, ang Diyos, hindi niya tayo pinipilit ngayon. He shows us His will, and it is up to us to obey Him. But let me say this. Whenever God shows something to us, lagi niyang ibinibigay sa atin ang kanyang biyaya para tayo ay kanyang tulungan, na tayo kanyang itaas, na tayo ay kanyang idala doon sa kanyang kalooban. He always pours His grace. Lagi niyang binibigay. Pagka meron siyang pina-overcome sa atin, asahan nyo, ang kanyang biyaya ay kasunod doon. Whenever we encounter trials in our lives, bawat pagsubok sa ating buhay, meron laging kasamang biyaya na magtutulong sa atin, magbibigay ng kalakasan sa atin upang ating malampasan ang mga bagay sa ating buhay. Okay? God is in control of all people and all events. Ang Diyos ay nasa kanyang kontrol ang lahat ng mga tao, lahat ng mangyayari sa buong sanlibutan. At sa ngayon, malayong-malayo sa ating kaisipan at napakadakila ng Diyos. He is far greater than any of us can conceive at this time. Hindi natin lubusan maunawaan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos ngayon. Can you conceive na wala pang ilaw, wala pang liwanag na kanyang nilikha? And yet, ang bawat isa sa atin, ang iglesia na hindi pa pinanganak, ang Israel na wala pa, ang mga Hudyo, si Kristo hindi pa dumating, and yet sinasabi niya, I have chosen you before the foundation of the earth. We call that foreknowledge. Alam niya yung darating. Alam niya yung mga bagay na mangyayari. Sabagat lahat yan ay nasa kanyang plano. Okay? He is in control. At ngayon, pinapakita ng Diyos kung sino ang bahagi ng Mesiyas. Sino yung kasama sa kanya. Okay? Yung kasama sa kanyang katawan, sa katawan ng Mesiyas. At ginagawa niya maliwanag ngayon kung sino ang lingkod ng Diyos. Okay? Now, I would like you to listen to this. Ang lingkod ng Diyos ay isang piniling persona. I would like to use this term, personage. Yung personage, hindi lang persona, kundi isa itong tao, isang persona na merong mataas. It is a person of rank and of distinction. Merong kaibahan sa kanya. Ito ay isang tao, merong kaibahan sa kanya. Kaya marahil, ito ay laging related doon sa called out na merong kaibahan sa kanya.
sa maraming mga tao. Merong kaibahan sa kanya, nakikita sa kanyang buhay yung distinction ng sanlibutan, ng pagiging makasarili, okay, ng kasalanan. Dito sa personang ito na sumasakop sa kanyang pagkatao. Okay. Ang bawat lingkod ng Diyos, okay, na bahagi ng katawan ng Mesiyas, ay meron silang tinatawag nating panawagan. Ito'y panawagan na nanggaling sa langit. Okay. Sister, saan kayo galing? You came from Mindanao? Sino pong galing sa Mindanao dito? Or somewhere in South? Yung pong galing sa Antipolo? Sino pong galing sa inyo sa Antipolo? Sino pong kasama nyo? Okay. Could you imagine this morning that you are here? Na kayo ay dinala ng Diyos isang mga months ago, sila ay nasa malayong lugar o nakatira sila sa malayong lugar sa Antipolo, but they are here this morning. Okay? Because in every elect, ang pagsasama ng Diyos ay yung kanyang pinili at yung Babylon ay magsasama sila. Okay? Magkakaroon ng distinction, magkakaroon ng maliwanag na kaibahan sa mga pinili ng Diyos. Everybody say amen. Okay? John chapter 6 verse 44. John 6:44. Isulat yung tatlong verse na ito na aking babanggitin sa likod ng inyong Bible. John 6:44. If you believe this verse, I would like you to shout amen. Okay? Walang makalalapit sa akin, maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin, at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. I shout amen. Kaya sinasabi, walang makalalapit sa akin, maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. The first part of this verse have been fulfilled, na tayo ay nakalapit sa Kanya. Okay? Yung susunod na bahagi ng talata na sinasabi niya, tingnan niyo po ito, yung mga tinawag ko ay Kanya, sila ay aking bubuhayin na muli. Not all will receive their resurrected bodies. Hindi lahat. Pero yung Kanyang mga tinawag. Okay? At kanya sinabi, sila ay Kanyang bubuhayin na muli sa huling araw. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Hindi po natin binabaliwala yung evangelism. Meron po tayong plano ngayon sa evangelism. Itutuloy natin yung panawagan natin sa Diyos patungkol sa evangelism sa mga darating na araw pagtapos ng tag-ulan. At huwag po kayo maniwala na sinasabi ng iba, hindi tayo naniniwala sa evangelism. But we believe in the Word of God that no man can come to Him except the Lord draw him nigh to Himself. Walang makakalapit sa Diyos. Kung kahit ano pang lakas, kahit itali mo pa ng talikala yung ulo ng tao at hilahin mo siya papalapit sa Diyos, hindi siya makakalapit sa Kanya. Okay? Alam ng Diyos, yung Kanyang tinawag, they have a distinction. Yun ay nasa Kanyang kaisipan. Meron silang kaibahan. They are not special people. We people here are not special. Hindi tayo special. But the difference is, we have the calling. Amen? We have the calling. Meron tayong makalangit na panawagan. Hindi tao ang tumawag sa atin. Hindi tao ang humila sa atin. But the Lord Himself. Amen? Second verse, John 15:16. John 1:15, talatang 16. Kaya sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan
ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. See, hindi kayo ang pumili sa akin, sinasabi ng Diyos. Was it you? Was it me? Can you believe what we just read? Hindi tayo ang pumili sa Kanya. At salamat, hindi tayo ang pumili sa Kanya, sapagkat kung tayo pumili sa Kanya, tayo ay malalaglag. Amen? You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. The devil will always try to hurt us. Ang demonyo lagi niyang pipilitin na sirain yung ating buhay. Yung mga tao sa labas, ibig sabihin yung hindi Christian, yung ating kapitbahay, yung naiinggit sa iyo, they will try to destroy you. Okay? At yung mga pangyayari sa ating buhay, sa ating iniisip, they're after us to destroy us. Yung ating ilang mga kapatid ng mga Kristiyano, they're after us to destroy us. But listen to this, sinasabi niya, your fruit will remain. Amen? Your fruit will remain, sinasabi niya. Ang bunga mo ay mananatili. Marahil, meron akong mga masasaklap na mga karanasan. Meron mga karanasan sa aking buhay na hindi ko gusto na sana hindi nangyari yan sa aking buhay. In my Christian life. Okay? In my Christian life. Meron nangyari. Okay? Meron mangyayari sa aking buhay na hindi ko gusto. But, sinasabi ng Bible, the fruit, okay? Itong buhay na ito na pinasimulan niya sa akin, hindi ito mawawala sa akin. You know why? Because He said it. Sinabi niya, I'm not talking about eternal security here. Kanya sinasabi, your fruit will remain. Sapagkat yun na magsasabi sa iyo na ang salvation mo ay nandoon pa. Amen? It is not the confession of faith that will remain. Kung hindi yung bunga. Sino po sa inyo yung merong mga pahit na karanasan? Yung sinasabi niyo marahil, Lord, sana hindi nangyari yun sa akin, nakakahiya. I am not ashamed because I am not the one who is shaping me. Hindi ako ang nahubuhubog sa aking buhay. Meron ka mga pagkakamali, I have confessed some of my faults. Hindi ako nahiya. Why? Because the Lord has lifted me up. Amen? At ganoon din sa inyo, huwag kayo mabahala. Let go. Hayaan nyo yung mga nakaraan. Let them, release them. Ang isipin nyo, merong ginawa ang buhay mo, sa iyo ang Diyos sa buhay mo, nung nangyari yon. Do you know God uses humiliation? Yung mga nakakahiya sa ating buhay. Hindi raw. Yes, He does. If you don't like humiliation, masyado mong mahal ang sarili mo, that's why. Diba sa humiliation, doon nawawala yung kapal mo. Yung bakas ng kasalanan sa atin. Diba? Okay, third verse, 1 Corinthians 1:26. First Corinthians 1:26. Talatang 26. Kaya sinasabi niya, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang ako'y tawagin ng Diyos. Ilalaman sa inyo ang sa paningin at sa sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Ulitin po natin. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Sa English ito sinasakami. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. Okay? Kaya sabi dito, pinapakita na maliwanag sa atin ni Pablo
At ako'y namamangha na napakaraming marunong, pero ba't tayo ang nandito? Di ba? Napakaraming mga tao, meron silang, ang mata ng sanlibutan ay nasa sa kanila, meron silang magandang katayuan sa mata ng mga tao, and yet, sinasabi ng Bible that not many, okay? Not many noble, wise men are called. Okay? Mariah the saints can say na, I stand in awe of you. Alam nyo, kanina pa nasa aking kaisipan ang awit na ito. We sang this last Sunday in San Antonio. I stand in awe of you. Talagang nakakamangha ang Diyos. Mariah, ikaw ay nagtitinda sa palengke, ano man ang buhay mo ngayon, hindi ka nakatapos. That is not what matters. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ang mata ng Diyos ay nasa sa iyo. Tinawag ka niya. Ang mga talatang ito ay makakatulong sa ating pagpunyagi sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkat napasimulan itong mabuksan sa ating kaisipan at sa ating mga puso ang pagiging makapangyarihan ng Diyos, yung tinatawag natin sovereignty. Ang Diyos ay siya yung sovereign, lahat ng gusto niya yun ang masusunod. Ako, wala akong sariling kalooban. Iba'y naniniwala na ang tao wala sa sariling kalooban. Meron siyang sariling pamimili, pero kalooban wala. Sapagat lahat ng ito, kalooban ng Diyos. Yung nangyayari dito, wala nakatago sa kanyang kaisipan. Sapagat hindi mo man nangyayari, alam na niya. What we have today are choices. Pamimili. Hindi ang kalooban mo, okay? Sinasabi we have the right, okay? The right to choose. Yun ang meron tayo, yung pamimili. Pero sariling kalooban, I don't think so. Sapagat ang Diyos lamang ang merong karapatan, okay? Para sa kalooban, sapagkat siya ang lumalang sa atin. Whatever you have now, it is God's will. Walang nagsasabing amen. You don't believe Romans 8:28? Sarang noon, yung buhay namin noon napakaswerte. Pero sana kaning ginong ito. Okay? Yung papunta na ako doon, parang nakasakay ka ng rocket, papunta doon sa katanyagan, o sa success sa buhay. O ngayon sinasabi mo, ako ay mayari, makaninig ka na akong biye. Take that off from your mind. What is important to happen to us is not that our will happen, but His will. Ang kanyang kalooban ay mangyari sa ating mga buhay. Ang mga tatlong talatang ito ay makakatulong sa ating pagbunyagi. Amen? Sabagat una, tayo tinalaga ng Diyos. Pangalawa, tayo ay kanyang tinawag. Pangatlo, tayo ay kanyang pinawalang sala. At ngayon, tayo ay sa kanya. Ang Diyos ay meron siyang plano para sa bawat isa sa atin. He has a plan for you. Ayaw ba yun? Kaya yung mga saints, yung mga binanal, hindi sila kailangan magsiksikan sa isang lugar sapagkat mayroong plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi ako kailangan mainggit doon sa nangyayari sa Kanya. I don't have to. Because God has a plan for my life na hindi katulad sa Kanya. Kung ang plano ng Diyos sa akin ay ganito, praise God! Hindi kailangan malaki. What is important that you are a part of Him. Ikaw ay bahagi sa Kanya. Katulad ng ba, merong hollow blocks sa baba, meron din hollow blocks sa taas, pero meron bang bumubulong sa kanila? Yung iba bintana, yung iba binabagsak. Marami sila mga pintuan. Pan! Pero meron bang bumubulong sa kanila? Pero hindi nakikita, yung mga pako, hindi sila nakikita. Pero meron ba nagsasalita sa kanila? What is important is you are a part of Him. Amen? Do you now hear that the Lord called you? Narinig niyo ba na kayo ay tinawag ng Diyos?
Hindi mo kailangan ipagsiksikan ng buhay mo. Hindi kailangan ikaw ay tanyag, kilala ng mga tao. That is not, hindi yun ang mahalaga. God has a design. Pastor, ganun na yung pagmumukha ko, yung design ng Panginoon. Hindi yun ang tinutukoy niya. Amen? Yung mga Kristiyano, hindi sila kailangan tumitingin sa pagmumukha. Eh, sister, na nakangipan, makalano na ka pang agamit, Lord. Hindi ka nag-aral, hindi yun ang mahalaga. Yung dinisign ng Panginoon para sa iyo ay gagawin niya. Amen? Para makayanan mo yung bahagi. At alam ng Diyos ang bawat detalya na Kanyang natatapos sa ating buhay. Ako, yung aking problema, yung aking temper. Parang binamaso ako ng Diyos, pinupukpok ako ng Diyos. Okay? But I am moving forward. Ako ay, sa aking nakikita, I am improving. Okay? At ganoon din sa inyo, dapat ang paningin nyo sa inyong sarili. Every day, merong ina-accomplish ang Diyos sa ating buhay, isa-isa. Tunggal-tunggal. Kaya sa atin ng mga binanal, hindi mo masasabihin, makanyang ka, makanyan niya. No. Because God has a design for him. At siya'y dinesign ng Diyos para sa iyo. Amen. God designed you for me to accept you. Amen. Tignan niyo nga yung katabi niyo. Minsan, napakasama ng ugali niya, sinasabi niyo sa inyong isip. So, the Lord designed that. Okay? At meron design ng Panginoon para Kanyang tapusin yon. Okay? Kumbaga sa carving, merong paraan ng Diyos at merong design ng carving ng Diyos para sa Kanya. Praise the Lord. Hindi lang sa atin, sa ating mga paligid, sa buong sanlibutan, merong plano, merong design ng Diyos. Ngayon, kung ang Diyos ay sovereign, ang Kanyang kalooban lamang ang masusunod. Di ba kung minsan sinasabi na, muntik na. Kumbaga, na-miss nyo yung iniisip nyo yung dapat sana'y mangyayari sa inyong buhay. Sana makaniligo. Hindi mangyayari yun sapagkat hindi yun ang plano ng Diyos para sa buhay mo. At ano man ang pilitin mong gawin, hindi ka makakarating doon. Sapagkat tinawag ka ng Diyos hindi para sa doon, kundi para sa Kanya. Kung ang design ng Diyos ang masusunod sa buhay ko at sa buhay mo, ano ang bahagi natin sa kaharian ng Diyos? Our part is this. Our part is to lay hold. Okay? Ang ating bahagi ay ating iyakapin. Ang mga bagay na ito na pinapahayag sa atin ng Diyos ngayon, it is to lay hold upon that for which we have been grasped by Messiah. Kung anong pinahayag niya ngayon sa atin, yun ang ating yakapin. Amen? Eh, papabring nila ko kay MBAU. Eh, may papabring masisila itong inumpisanan ng ginugera. Eh, may pagpalit. Remember, yung pagpipili ng Diyos ay pwedeng magpunta sa iba. Amen. O makanahin ta pinili na kaning Ginoo eh. O ikakasiya mo sa imasan, dinina na kaning Ginoo eh, may iningatan. Look at Esau. Si Esau na nangyari sa kanya, siya ang panganay. Siya yung may birthright. Pero ano nangyari sa kanya? He did not lay hold of that which God has given him. Hindi niya pinakamahalan. Hindi niya pinahalagan. Hindi niya niyakap yung bagay na binigay ng Diyos sa kanya. Nawala ba sa kanya? Sinalungatan ba ng Diyos nung ibigay niya sa kanyang kapatid yung kanyang birthright? No. It was his choice. Pinili niya yun eh. Kaya sinalungatan ba ng Diyos nung malabo na yung mata ni Isaac? Tapos nanalo ko si Isaac? No, that was Esau's choice.
Kaya nga hindi tayo pwedeng tumayo doon sa eternal security. Bagamat sinasabi natin, whom He glorified, whom He justified, He will glorify. Hindi tayo pwedeng tumayo doon sa eternal security sapagkat pwedeng mawala sa atin ang anuman na binigay ng Diyos sa atin kung ating pinabayaan. Kaya ngayon, hindi natin kayang basta-basta mabuhay sa kasalanan. No, we cannot. You might lose it. Pwede mawala sa iyo. Amen. Praise God. Yabi ko po, yung ating problemang mabayat, kami kawani kayong Diyos. Amen. Because you have this in mind. God called you, pinili ka ng Diyos. Diyan kanita manako ang manok. Alana ita. Amen. O yung biyami kanitang Pastor Charlie ni, dadami ako na Pastor Charlie kanita. Our part is to lay hold. Ang ating bahagi, ating yakapin ang katotohanan o ang pinahayag ng Diyos sa atin ngayon. Ginawa na ng Diyos sa kanyang bahagi at ginagawa niya pa ngayon. God came to us, lumapit ng Diyos sa atin sa persona ng ating Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, tinanggap natin siya sa ating buhay, ang kaligtasan na pinagkakaloob niya, na pinasimulan niya sa atin. Ngayon, wala na si Jesus na siya nasa langit. Pinagkaloob niya ang Holy Spirit ngayon na tuwing tayo ay dadaan na merong sasangang daan, pagka tayo namimili, kinukonvict tayo ng Diyos sa ating ginagawa. Tinutulungan tayo ng Diyos na manatili doon sa direksyon na gusto niya nating tahakin. Ang Holy Spirit na nasa sa atin, sino pong hindi nabibigatan pagka kayo nagkakasala? Hindi kayo nabibigatan? Pagka nagsisinungaling kayo, hindi ba kayo nabibigatan? Because we have the Spirit of the Lord, nasa sa atin siya. Dumarating siya sa atin pagka meron tayong ginagawang mali. Yun ang tulong ng Diyos sa atin. Yun ang part ng Diyos sa atin. Sa oras na ito, pwede natin patigasin yung ating puso. Di ba? We can reject. Pwede tayong tumanggi. At nung unang panahon, nung tayo isang araw, nakikinig ng isang nangangaral, at matabang yung puso mo, pero pagkatapos niyang nangaral, para kang kandila na nalanta. Diba? But you could have hardened your heart. Pwede mo, sana pinatigas mo yung puso mo noon, but you did not. Because the Lord was there. Amen? Ang Panginoon ay nandoon. And that was your time. Yun ang panahon mo na ikaw ay lumapit sa Kanya. Okay? Now, kaya ang kaligtasan ito ay oportunidad na pwede nating tanggihan. At yung ating paglago sa Panginoon is an opportunity also. Pwede nating tanggihan. O kaya naman, yakapin ito. Kaya pagka dumating, oportunidad na pinagkakalob ng Diyos sa atin, God's grace is there. Lagi niyang pinapadala ang biyaya ng Diyos para tayo bigyan ng kalakasan. Okay? I mean, yung ulan ng Diyos ay nasa sa iyo. Yung pagbubuhos ng kanyang biyaya, ng kalakasan, na manatili sa Kanya, at piliin yung kalooban niya, ay nandoon. At pagka dumating yung opportunity sa atin, pagka tayo tinatawag ng Diyos na sa isang mas mataas na baitang, sa ating spiritual life, okay? Pwede natin tanggihan. But of course, the best choice is God's will. Amen? Ang kalooban ng Diyos. Pagka dumating yung oportunidad, tinatawag tayo ng Diyos sa mas mataas na baitang sa ating spiritual life. Kaya sinasabi natin, bawat trial, bawat nangyayari sa atin, bawat blessing, alam niyo, hindi lang yung trial yung hindrance sa ating buhay, but the blessings also. Ano yung mga itong pinag-uusapan namin sa sermon? Well, no? Hindi lang yung mga problema sa ating buhay, yung mga hindrance sa atin. But minsan, not only material blessings, but spiritual blessings. You can pwede kang lumaki ang ulo at
wala mo kung sino ka na spiritual. Pwede ka magyabang na ako ay mas biyasa kong kaya ka. Okay? That is a hindrance. But whenever these things comes to us, pagka dumating ang mga opportunity, we call them opportunity. Pagka dumating ang mga opportunity sa ating buhay, tinatawag tayo ng Diyos sa mas mataas na baitang ng ating panawagan. Well, kung titimbangin natin, timbangin natin yung halaga na ating babayaran sa opportunity yon. Okay? Timbangin natin yung kapalit, yung reward. Okay? Halimbawa, merong opportunity na dumating sa iyo. Maybe it's a trial, or maybe it's isang paglilinis ng Diyos, pag-aalis ng isang bagay na ayaw mong mawala sa buhay mo. At sila ko ng Lord kaya ito. Okay? O nung binyan na yan, that was your choice. Pero nung kung tingnan mo yung halaga na ibabalik sa iyo ng Diyos, ibig sabihin yung reward, pagkatapos nag-overcome, pagkatapos mo nagsuko sa Diyos, it will be much, much greater. Ito ay mas malaki kaysa doon sa nawala sa iyo. Amen? Higit pa doon sa comfort na naibibigay sa atin, o yung satisfaction. Ayun kasi delikado yung, di ba? At tayo ay nag-move. Tayo ay sumusulong. Tayo ay sumulong sa ating kalalagayan ngayon. Kahit hindi tayo love ng ilang kapatid natin. Kung nagating ka dyan, hindi na kita love. Pero sabihin mo sa kanya, tingnan mo siya sa mata. Sabihin mo sa kanya, merong hindi mailarawan na kasalanan sa puso mo, kaya sinasabi mo yan. Do you know what that is? That is anger. That is hate. Di ba? Pagka umaating ka dito, hindi na kita love. Di ba? This is how they treat us. Hindi lahat. But it's okay. That is the cost that we paid. Yun ang halaga at patuloy nating babayaran. But the reward will be great. Against our comforts and our desires, the reward is greater. Kaya nga sa atin na sumusunod, ngayon tayo nagpupunyagi sa panawagan ng Diyos sa ating isasangtabi ang maraming mga bagay. Hindi lahat ng isasangtabi sa ating buhay ay masama. Remember that. Pero mga bagay na hindi na yung kailangan sa buhay natin, na hindi naman masama, pero isasangtabi na natin. Nakulang niyo po ba ako? Una nga, yung ating buhay, kailangan natin i-set aside. Hindi naman ako masama. Per se. Pero kailangan kong i-set aside yung aking buhay para siya ang dumaan. Okay? Marami sa atin, hindi na kayo ayaw nyo nang nanood, nasa TV kayo palagi. Ayaw nyo na yung malaswa. You have set that aside. Diba? Amen? Meron mga bahagi sa inyong buhay na tatawagin ng Diyos na isatantabi nyo. Okay? 2 tao lang ang Kristiyano. Maraming tumatawag na Kristiyano sa kanilang sarili, pero 2 tao yung Kristiyano. Yung isang Kristiyano nakayakap siya sa panawagan ng Diyos. Yung isa nakayakap siya sa sanlibutan at sa ating Diyos. Okay? Kaya nga ang Panginoon, patuloy tayong challenge sa araw-araw at inaanyayahan tayo na maging tayong malalim sa ating relasyon sa Diyos. Challenge tayo ng Diyos sa mga nangyayari sa atin, pero at the same time, He is inviting us. Inaanyayahan tayo niya, okay, na magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, huwag niyong pasayangin yung inyong pananatili sa Panginoon sa bawat araw. Yung pag-abide sa Panginoon, yan ay nakakatulong sa araw-araw natin yung paglapit sa Kanya. Okay? Yung pagbabasa ng Bible nyo kahapon, nakatutulong yan. Yung pag-a-attend nyo every Sunday ng Bible study,
Yung everyday abiding with the Lord, yung pananatili sa araw-araw, nakatutulong yan para magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung bilangin natin yung ating pananatili, each one of them, ang bawat isa sa kanila, bawat araw sa ating buhay ay mahalaga. Na sa araw-araw, talagang nagdidesisyon ka sa kayang kapampangan, dapat ipilmimi ang kaisipan ng Ginoo. At dyan niya po ita kapampangan. So Tagalog, dito na magkakahirapan. Kailangan mong idaton. Ako mo po kanta. Kailangan manatili yung ating kaisipan sa Panginoon. Ipako mo. Ilagay mo doon sa Kanya. You must make up your mind. Kailangan may pinidatunin kaya kang isip kaya. Amen? Every day we are making up our minds. It's either for the world, for yourself, or for the Lord. Lagi yan eh. Sa araw-araw, yan ang ating buhay. And we should make up our minds every day. It's day by day. Okay? At nasa sa atin. At yung ating pagbigay ng ating buhay sa Kanya. Ayun, yung ating pagsisantabi ng ating buhay sa Kanya. Ang ibig sabihin mo niyan, inaabot mo, abutan mo. Nais mo makarating doon sa kaganapan ni Kristo sa iyong buhay. At alam niyo, kanina nag-worship tayo, sinasabi ng Panginoon, I'm hearing this. At ito yung aking narinig sa aking sarili. Sinasabi ng Panginoon, you are mine. You are mine. You are mine. Ikaw ay akin. Yan ang sa araw-araw na dapat natin marinig sa Kanya. Yan ang lagi sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Na sinasabi niya sa atin, ikaw ay sa Kanya. You are His. Amen? Hindi ko pag-aari yung sarili ko. In the time that will come, I will no longer exist. Hindi yung ako'y mamamatay na ibig sabihin yung kaluluwa ko mawawala ka, no. But my personality, yung aking personalidad, will be no more. Ito'y mawawala na. Ito ang nililikha niya sa atin. Yung ginagawa niya sa atin, ina-accomplish niya sa ating buhay. In the time that will come, pagdating niya at sasalubong tayo sa Kanya, okay, magkikita natin that I no longer exist and you no longer exist. Running is no more. Okay? Ang ibig ko sabihin, yung aking personalidad, yung aking pag-uugali, yung aking kaisipan is no longer there. Why? Because it has been done away. Pinatay na ng Diyos, okay? Sa pamamagitan ng krus. Ang nag-exist, it's no longer I, but He is the one who is living in you. Ay sinasabi ni Pablo, ako wala na ako. Ano yung sinasabi niya? It is not I who liveth, but the Lord, sinasabi niya. Hindi na ako'y namatay na. Itong ginagawa ng Diyos sa ating buhay ngayon. Okay? Sapagkat sa kanyang katawan, walang nagsasalungatan. It will be the personality of Jesus that is being expressed. Hindi na ako ang na-express sa aking buhay, but the Lord. Okay? Kaya pagdating natin sa kanyang harapan, wala nang ganon, wala nang mayabang, wala nang ganito, sapagkat ang nag-express sa atin ay siya. It will be Him. Halway tak makabless siya ni kaganakana, kababang. No! It is the Lord ang tinutukoy nila. It's not me, it's the Lord. Amen? Praise God. At sinasabi ng Panginoon, we are His. Sinasabi ng Panginoon, you are mine, you are mine. Napakaganda na minsan, napakasakit na humiwalay. Itang iwanan mo kung kanino ka malapit at kung kanino malapit ang puso mo at pumunta ka sa Kanya, iiwanan mo yon. It's just like the husband, it's just like Rebecca. Napakahirap na iwanan yung kanyang tahanan, yung kanyang mga pamilya, and yet sumugod sa doon, papunta kay Isaac. Sabagat marahil sinasabi ni Isaac sa kanya, nung salubungin
Look at this. Imagine niyo ito. Nung dumating na si Rebecca, sabi niya, kumusta na aking asawa? Picture this. Hindi pa, noon pa lang nakita ni Isaac si Rebecca. At doon dumating sa kanyang tahanan si Rebecca, dineliver ni Eliezer. Ang sabi sa kanya ni Isaac, welcome my wife. Welcome my wife. You are mine. Ikaw ay akin. Niligtas tayo ng Diyos sa paikot-ikot na tawag yun? Pagkawala, na tayo ay nag-wander doon sa ating wilderness ng confusion, hindi natin alam kung ano yung ating mararating, basta alam lang natin noon tayo pupunta sa Kanya. No, it is not just like that. Tayo niligtas ng Diyos sa itang melilila, durot lang mo ka rin, melilila rin Kristiyano. Itang confusion, kayong deception. But praise God, tayo ay nasa tamang daan ngayon. Now, kayo ba'y tiyak nasa tamang daan kayo? Mahirap yung niloloko mo yung sarili mo eh. Isipan mo makanyang pin. No, mahirap yon. You should know, alam mo dapat. Amen? Praise God. Yung iba naman, tinitigas nila yung kanilang puso. They are not willing to go further. Sila lalo pang sumulong sa Panginoon na sila mamatay sa kanilang lumang pagkatao para maligtas sila. Well, ako po'y nag-aalala sapagkat ayaw ko po mangaral ng mahaba. Okay, pero pagbigyan niyo ako 5 minutes na lang. Pero ang katangian ng overcomers, yung mga binanal ng Diyos, hindi sila nagsasayang ng panahon. Amen? Kaya mag-waste time, kaya kanila pa mag-overcome, kaya kawalang desisyon na bahala na. Hindi ganon yung saint. Amen? Masasabi niyo ba yon? No? Yung saint ay hindi yung bahala na. Bahala na, no? Hindi ganon yung saint. Ibig sabihin nun, ayaw mo magdesisyon para sa sarili mo. Ayaw mong iwanan, kaya sila sabi mong bahala na. Yung bahala na, nakagitna ka sa mali at sa katotohanan. Pero yung overcomers, siya ay nagpupunyagi. He is pressing on. He is pressing on. He is pressing on. Every day. Pagka inayaan siya ng Diyos, nandoon siya. Tumatalima siya. At katunayan, yung mga binanal, the saints are insistent. Yung mga binanal, yung mga pinili ng Diyos, ano yan? Mapilit yan. Eh kung hindi naman mapilit yung mga binanal ng Diyos, hindi sana sila napugutan ng ulo. Yun ang aking ibig sabihin. Mapilit sila. Yun ang kagandahan ng mapilit. Amen? Ayaw kong gamitin yung makulit. Yung mapilit, they are insistent. Kahit ano pa sabihin nila, we know that the Lord, hindi yung pride, hindi yung deception, that God is with us. Amen? Masasabi mo sa sarili mo, kahit natin problema eh. Kahit natin mabayad ang problema eh. Kahit magkakasakit ka eh. Mapilit ka pa mo rin tutumbukan itang paratang naninggino kaya ka. At yun lamang ang buhay ng mga conquerors, ng mga binanal. The others, they have a double mind. Kaya sinasabi ng Bible, double-minded person are unstable in all their ways. Yung, bisa ako makasigurado, Kenny ko libutan. Kasi double-minded siya, Kenny ya, kung kita. No. Kaya sinasabi ng mga, ano ba na itong nga tao? Makuna ako kaya. O kaya kung itang naging kayang kasiping nung makone, nung muli na eh. Sister, muli na ako. O kaya itong anak, sabi na, Lola, tok nang na ako kaya ngobra ko. Kung kutang nakalola ng tok nang kaya ngobra na. Nung malapit siya, nakita, pukpukan na yung telepono ng lola na. Eh, makapag-desisyon sa sarili na eh. And if we are indecisive, then we are wasting time.
In-announce na ng Diyos, okay? Hindi pa nangyayari, but it will happen. It will come. Sinasabi niyang, behold my servant. I want to be there. Amen? Ang aking desire ay yung tumutulak sa akin. Nais kong makarating doon. At sinasabi niyang, behold my servant. At sinasabi niya, praise God, ito ang pangako niya, whom I uphold it. Iingatan tayo ng Diyos, ihahatid tayo doon. Iingatan tayo ng Diyos. Remember that. At sinasabi niya, ano man mangyari sa ating buhay, God is upholding you. Napakaganda, ano po? God is upholding you. At sinasabi niya, behold my servant, whom I uphold. Siya na nasa aking kamay. Amen. Praise God. Kaya sinasabi niya, all things work together for good. Ano ba yung good? Ano ba yung mabuting kanya sinasabi? Kaya sinasabi, all things work together for good to them that love God and them who are the called according to His purpose. Ano yung good? Yung good ay yung mga pangako niya sa Israel, sa kanyang pinili, ay kanyang gagawin at kanyang tatapusin sa bawat isa sa atin. Yun ang mabuti. Hindi yung langit, hindi dadalhin tayo sa ibang lugar, but His promises, He will fulfill them to each and every one of us. Kanyang gagawin, ipupulfill niya sa atin ang kanyang mga pangako. If it's material promise, He will fulfill that. If it's pag-iingat, kagalingan, at lahat na kanyang pangako sa atin ay kanyang gagawin. But the condition is, to them that love Him. Isn't good to speak those words, I love you. Di ba? Napakagandang marinig yun sa ibang tao na sabi niya, mahal kita. At yun ang inihintay niya sa atin. Kaya sinasabi niya, to them that, yun ang condition niya. To them that love Him. Do you love Him this morning? Do you love Him this morning? Do you love Him this morning? Yun ang kanyang kondisyon. To them that love Him. Sapagkat yung ating relasyon, hindi ito relasyon ng brother and sister. Our relationship with the Lord ay katulad ng relasyon ng mag-asawa. Praise God. Yung mga pangako niya kanyang gagawin, He will bring us, and who will bring us to the fullness of fruitfulness. Gagawin niya mabunga yung ating buhay. He will bring us to the fullness of dominion over the enemies of Messiah. Third, He will bring us to the fullness of blessing to the nations of this earth, yung ating pag-reign. Pang-apat, He will bring us, the most important thing, to the fullness. Yung mga pangako niya, gagawa sila ng mabuti. Towards what? Patungo doon sa kaganapan ng wangis ni Kristo. Wangis ni Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya kanya sinabi, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Pinili tayo ng Diyos ngayon, tinalaga tayo sa ganitong buhay. Okay, you read Ecclesiastes chapter 1, you will see there yung isang bahagi ng ating panawagan. Okay? Praise God. Do you believe that the Lord called you? Amen? Hindi pa rin kayo naniniwala. I don't know what will happen to you, but the Lord has called every one of us here who are here this morning. And God that has a design. He has a plan for you and me. At ito ang plano niya ito ay napakabuti. At ang plano niya ito ay dadalhin tayo sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Behold my servant. Praise the Lord. Hallelujah. We want to be a part of the servant of the Lord. Amen. Praise God. Oh, let's all stand. Oh, hallelujah. Let's all stand. Let us lift up our hands to Him. Oh God, oh Lord, we worship You. We worship You, Lord. We thank You. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, na tinawag mo ang bawat isa sa amin. Isa, Panginoon, napakahirap isipin at paniwalaan ang ganitong katotohanan. But You have taken hold of us this morning of our minds. You have taken the unbelief away, Lord, off from us. Panginoon, salamat sa panawagan mo sa amin. And we will press on to the
calling. We will press on, Lord. Lord, we are decisive. Lord. We are going to pay the price. We are willing, Lord, to give that which you are asking us. Just to attain, Lord, everything that you have promised. Everything that you have promised good to us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh God, we thank you. We cannot comprehend these things, Lord. It is by your grace and by your help and by your wisdom, Lord, that we can grasp these revelations, Lord, that you have called each and every one of us who are here. Hallelujah. Hallelujah. Maraming Panginoon, walang bundok nakaharang sa amin. Oh, walang mahirap, Panginoon, walang problema, walang mabigat, Panginoon. You will carry us through, Lord, and you will help us, Lord, to attain the riches that you have prepared for us, Lord, even from the foundations of the world. Hallelujah. We give you glory, Lord, and your eyes are upon us. We thank you, God. We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you for your blood. We thank you for your flesh, Lord, that you gave us. Cleanse our hearts, Lord. Ihanda mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming susunod na gawain. Linisin niyo po ang bawat isa sa amin at gawin niyo po kami karapat-dapat. Purihin ka ang aming Ama na tumawag sa amin. Hallelujah. We give you praises and glory in Jesus' name.